Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. So tiyatalakay na natin ito kasi sila yung kumbaga madalas, di ba, yung mga kwento ng kababalaghan. Pero sa Islam, naiintindihan natin yung mga nangyayari kasi malinaw sa atin sa katuruan, sa Quran, at sa mga hadith kung ano sila. Nga sila ay, kumbaga, parang tao rin, meron silang sariling pag-iisip at meron ding engkanto na mananampalataya. May Muslim din na engkanto at merong hindi Muslim na engkanto. Sila na yung mga demonyo, yung mga kumbaga, sumasapi sa tao, yung nananakit sa mga tao, o tumutulong doon sa mangkukulam para matupad yung kulam, yun sila, yung mga demonyo na engkanto. So yung kabilang doon sa pwedeng gawin ng mga demonyo sa mga tao, diba nung nakaraan na talakay natin yung salamangka, pangkukulam, maaaring silang magdulot ng iba pang mga bagay, iba pang pinsala sa mga tao. So ito may kinalaman doon sa tinatawag na da'ful insan, ang kahinaan ng tao. Ngayon na, fil insani nukato da'af kathira. Nukato da'fin kathira. Napakarami raw ng mga may hinang parte ng katawan ng tao. Hiya fil hakikati amrad. Na yung mga kahinaan na ito ng tao ay dulot na rin ng mga pagkakasakit. O dito mismo nangyayari yung mga sakit. Wasyaitanu ya'maku hadihil amrad fi nafsil insan. At yung demonyo daw, pinapalala niya ang mga kahinaan na ito sa katawan ng tao. So yung mga sabi-sabi nga, di ba? Yung sabi-sabi ng matatanda. Kapag pupunta ka sa ilang na lugar, so magsasabi ka, tabi-tabi po. Kahit pala sa mga Ilocano, may ganun no? Yung magpuputol ka lang ng nung kahoy, may pa. Meron pa silang sinasabi yung mga matatanda. May sinasabi pa sila yung mga matatanda. At maring meron ngang ganun talaga. Kasi maraming mga tao ang nakakaranas na napipinsala sila. Kaya sa Tagalog nga, yung pagdadaan ka ng ng ilang na lugar, liblib na lugar, sasabihin mo tabi-tabi po. Pero sa Islam, alhamdulillah, tinuruan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mas mainam. Merong dikir o merong dua. Diba, pupunta ka sa isang lugar, lalo na dito sa atin, di ba, masukal, maraming parte rito, hindi naman napupuntahan talaga ng tao. O kahit mapunta ka sa lugar na bihirang mapuntahan ng tao. Bahay na walang nakatira. Yan, yung bahay niyo dyan, di ba, papasok ka dyan, mainam magdua ka bago ka pumasok. Pwede yung a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Pwede na yan. Kasi kabisado naman nating lahat yun, di ba? At meron pa ibang dua. Halimbawa, yung a'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Nagpapakupkup tayo kay Allah sa kanyang mga perpektong salita laban sa kasamaan ng kanyang mga nilikha. At iba't iba pang mga dua. O kahit bismillah. O kahit basta alalahanin natin palagi si Allah kapag mapupunta tayo sa mga lugar na kumbaga ilang o liblib o lugar pala o kahit anong lugar na na maaring natatakot tayo na pasukin o kinakabahan o kahit hindi tayo kinakabahan. Sa bahay nga, di ba natalakay na natin yon, kapag papasok ka sa bahay, pinakamainam, pagpasok mo, sabihin mo, Bismillah. At yun din paglabas, Bismillah. Nang sa gayon ay mababawasan yung epekto ni Satanas doon sa mismong bahay. Tapos pag sa bahay ka, magbasa ka palagi doon ng Quran pag may pagkakataon. O bago matulog, basahin mo Ayatul Kursi, Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falak, Kul a'udhu birabbin nas, yung dalawang huling aya ng Suratul Baqarah at iba pa. Maraming paraan para maprotektahan tayo laban kay Satanas. Kasi yung si Satanas, sasamantalahin niya lahat yun eh. At yun nga, maaaring si Satanas magdudulot nga ng sakit sa mga tao. Maaaring nga mangyari, nasa bahay ka lang, di ba? Hindi ka naman nakaapak ng yung nuno sa punso.
Di ba? May ganun ba sa Ilocano, yung, ano, yung nuno? Yung punso, yung parang ano, yung mataas na lupa, tapos may nakatira daw doon na engkanto. May ganun din. Oh, wag mo raw yung lalapitan, o kaya wag mo ano, wag mo ituturo. Kasi pag tinuro mo daw, magkakasakit ka. At pinakamasamang wag mong gagawin, wag mo raw iihian. Kasi pag inihian mo, lalaki daw yung bayag mo. Ay, mga duwende, yun. Yun eh, kung kumbaga, basta lahat ng nilalang na ano, sa Islam kasi, lahat ng nilalang na, basta hindi tao, hindi hayop, hindi anghel, hindi halaman, basta may buhay, yun na maaari na natin sila maisangkot sa mga engkanto eh. No? Duwende, kapre, meron din dito, di ba, kapre, ano pa man, na ano, na nilalang, tikbalang, ganun. So maaring ano sila eh, mapapaloob na sila doon lahat-lahat sa mga engkanto. So meron ngang, yun nga, yung mga engkanto na hindi Muslim, hindi mananampalataya, sila yung namiminsala sa mga tao. Pero yung mga engkanto na mananampalataya, hindi sila nakikialam sa mga tao, umiiwas sila eh. Kaya kapag merong makikipagkaibigan sa'yo, halimbawa engkanto, tapos magkipagkaibigan siya sa'yo, di ba? Huwag mong tatanggapin. Kasi ang mga mananampalataya na engkanto, hindi sila nakikialam sa mga tao, lumalayo sila. Pero yung mga demonyo, yun baka magpapakilala pa yung yung demonyo na mananampalataya siya, tapos sasabihin niya tutulungan ka niya. Kasi doon na nangyayari o nabubuo yung ugnayan, yung connection sa pagitan ng demonyo tsaka ng mangkukulam, demonyo tsaka manghuhula, at iba't iba pang mga kumbaga demonyo na ang layunin nila, kontrolin nila yung tao, na mapapasunod nila sa mga gusto nila. Nang kapalit, yung kumbaga, yung ano nila, yung kawalan nila ng pananampalataya. Kaya nga, di ba may kasabihan sa Tagalog, ibinibenta ng tao yung kaluluwa niya kay Satanas. Yun na yung kumbaga, kapalit ng kaluluwa niya, kapangyarihan. Kapangyarihan na mangkulam o kapangyarihan na manggamot, yung mga albularyo, halimbawa, at iba't iba pa. Manggayuma, pwede. Manggayuma, ganun din, maaring may kinalaman din yun sa demonyo. At yun nga, baltos bihu madakiluhu ilan nafsiyal insaniya. So lahat ng itong mga kahinaan ng tao ay maaring magiging paraan upang makapasok si Satanas. Hindi lang sa katawan ng tao, pati sa kaluluwa mismo ng tao, maapektuhan niya. Yung mabubulungan niya, kumbaga, tiba pa. Wa min hadhil amrad, at kabilang sa mga sakit na idinudulot ng Satanas, yun nga, unang-una, ad-daaf, yung pakiramdam niya, yung nangihina yung kanyang katawan, al-yaas. Madalas sa mga ito, psychological na sakit. Madalas, psychological. Yung pagiging malungkutin, kawalan ng pag-asa, kumbaga, yung sobra-sobrang pagiging masaya. Marami, iba't ibang mga psychological na problema. Ang haba nga na listahan dito ni Sheikh eh. Sabi niya, yung yaas, kawalan ng pag-asa, yung kunot, kumbaga yung parang ang pinagkaiba kasi ng yaas, kumbaga parang feeling mo wala ka ng pag-asa. Yung kunot naman, yung nade-depress ka, kumbaga. Di ba, yung madalas ngayon, yung mga nagpapakamatay, yung katwiran nila, depression. Hindi natin alam, maaaring may kinalaman din talaga dun yung mga demonyo. Kasi nga, kayang paglaruan ng demonyo yung damdamin ng tao. Tapos yung tao, dahil mahina na siya, tapos wala pang pananampalataya, di ba? Marami naman sa nagpapakamatay, kupar eh. May nabasa nga ako nung isang araw sa Inquirer. Etong taon na ito, 2025, mula daw January hanggang June, ayon sa report ng PNP, 2,000 daw yung kaso na nai-report ng nagpakamatay sa buong Pilipinas. Ang dami nun. 2,000 nagpakamatay. Diyan meron pang nabalitaan nyo sa UP. Yung graduating student, tas binagsak pa ng prof niya. Isang subject lang, bumagsak siya, kaya hindi siya nakagraduate nung taon na yun.
Nagpakamatay, tumalon sa building. Nagpakamatay, tumalon sa building. Kung ako yun, okay lang sa akin yun eh. Isang subject lang naman, pwede pa naman ako graduate next year. O sa sa October, kumbaga, pwede pa naman. Siya, bigla na lang siya, nagpakamatay. Nag-iwan pa siya ng sulat, pinapaliwanag niya yung kalagayan niya. Pakamatay. Tapos meron din nga nabalita doon sa naman, sa TUP sa Maynila, nagpakamatay din. Tapos meron pang yung may yung nagmumulto. Yung kwento si Maningning, sikat yun eh, pangalan niya Maningning Miklat. Maningning Miklat yung pangalan niya, nag-suicide sa Ewan ko nung eskwelahan niya sa Maynila, nagmumulto daw yun. Ang daming balita nung nag-suicide. So, maaaring si Satanas, ito, lahat. Siya yung may dulot ng lahat ng ito. Kasi nga, alhamdulillah sa Islam, hindi na nga natin babasahin isa-isa eh. Kasi pag binasa pa natin, parang naka-depress din marilig eh. Ang dami. Fal-Islamu yadu'u ila islahin nafs. Kaya nga sa Islam, alhamdulillah, pananampalataya lang talaga yung gagamot sa tao eh. Sa kanyang sakit, sa kanyang damdamin. Di ba? Malungkot ka, lumapit ka kay Allah. Gumawa ka ng mabuti. Sumamba ka, magbasa ka ng Quran. Di ba? Kasi kung malungkot ka, tapos may kinig ka pa ng music, lalo ka malulungkot. Di ba? Kaya nga yung mga nagsusuicide, baka mamaya niyan, ang huling ginawa niya, nakinig ng malungkot na music. O naghiwalay sila nung asawa niya. Tapos nakinig siya ng mga yung mga nakakalungkot na mga music. 'Di ba? I'm almost over you. O ganung Kung medyo may edad pa 'yon, pinapapakinggan nun Boulevard. My way. Mas matanda pa. O 'di ba? O di naiisip niya yun, parang wala nang pag-asa, 'di ba? O di isipin niya, papakamatay na lang siya. Papakamatay na lang. Kaya may hikma dun sa pagbabawal sa music sa Islam. Binabawal yung music sa Islam. Kasi may epekto to sa damdamin ng tao eh. O makinig ka ng music na masaya, masaya ka rin. Kaya nga sa mga mall, di ba? Papansin mo sa mall, lahat ng mall may music. Kasi pagpasok mo sa mall, gusto ng mall, masaya ka. Para bibili ng kung ano nila, produkto nila. Lahat ng nasa mall peke sa totoo lang eh. Napasok ka ng Starbucks. Bukod sa music, yung amoy kape. Maingganyo ka talaga magkape din. Lahat nakadisenyo para inganyohin ka na bumili o gumastos. Diba? Pag masaya, yung music, masaya ka rin. Paano pag nawala na yung masayang music? O hindi ka na masaya. O pag malungkot yung music. O pag mahalay, di ba? Mahalay yung music. O, mararamdaman mo rin mahalay. Yung music, nakaka-inlove. O di ma-inlove ka rin, kahit may asawa ka na, may sister doon, ma-inlove ka na rin doon. Kasi lagi niyong pinapakinggan yung music na nakaka-inlove. So, posibleng dumadaan doon yung Satanas, papasok sa mga tao. Kaya nga, ang Islam, tinatawag niya yung mga tao patungo sa pagsasaayos sa kanilang mga sarili. Siyempre, inaayos natin yung ating mga sarili. Nang sa gayon, para doon sa islahun nafs wa takhallusu min amradiha, sa pagsasaayos ng katawan mula sa mga sakit nito. Siyempre para mangyari ito, yung pagsasaayos sa ating mga kaluluwa at pagpapagaling sa ating mga sakit, wa hada yahtaju ila juhdin yabdul. So kailangan niyang pagsikapan. Kailangan niyang pagsikapan na magiging maayos ang sarili niya. Kama yahtaju ila sabarin ala masyaqqatit tariq. Katulad ng kung paanong nagsisikap tayo at nagtitiis kapag mahirap yung daanan. So ganoon din sa daan patungo sa kalusugan o paggaling sa ating mga sakit. Lalong-lalo na yung tinukoy nga dito, puro psikolohikal eh. So dapat talaga isasaayos ng tao yung kanyang sarili, inshallah. At ang pangunahin dito, sa mga nagiging dahilan na nagkakaroon ng impluwensya si Satanas, yun nga kasi humihina yung tao. At ang nagpapahina sa tao talaga pangunahin, ito lang ang tinatawag na ittibaul hawa, yung kanyang pagsunod sa kanyang pagnanasa. Lahat
pati yung pagsamba sa Diyos-Diyosan dito yung magsisimula. Sa pagsunod ng tao sa kanyang pagnanasa. Wa ma tamiluhun nafsu al-amara bisu. At anumang, kumbaga, nagdudulot na kumiling yung ating mga kaluluwa na nagtuturo sa atin o kumbaga naghihimok sa atin, nag-iengganyo sa atin na gumawa ng masama. Fa innahu sahlun muyassarun. Na kapag yung kaluluwa mismo ng tao, yung sarili ng tao, kumikiling dun sa kanyang mga pagnanasa, magiging mas madali nga para sa kanya na maapektuhan ni Satanas. So magkaroon nga yung mga sakit na ito. So, halimbawa na lang yan, di ba yung sumusunod sa kanyang pagnanasa, halimbawa, sabihin na lang natin bisyo. Bisyo, di ba? Alak, halimbawa. Lasenggo siya. Madali nga talaga siyang maapektuhan ng Satanas. Kasi pag lasing na siya, wala na siya sa sarili niyang pag-iisip. Di ba? Gagawin na lang niya yung kung ano na lang yung maisip niyang, wala na nga sa isip. Kung ano na lang yung nararamdaman niya, kumbaga na, gagawin niya. Kung gusto niyang tatawa siya. Gusto niyang kumanta, kakanta siya. Gusto niyang mang-away siya. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Hanggang bukas paggising niya, nasa kulungan na pala siya. Kasi nakipag-away pala. Nahimas-masan siya. Hindi niya, tingin-tingin siya. May rehas. Yung pala, nakulong na siya. So, importante sa tao yung maunawaan na para maiwasan yung epekto ni Satanas sa atin, ayusin natin yung ating mga sarili sa pamagitan ng pananampalataya at layuan natin ang mga pagnanasa, inshallah. Naingaw, mathalu thani kaman yahwi min a'lal jabal ila asfalihi. Naingaw, yung katulad ng tao na nagsasaayos, tapos, kumbaga katulad ng tao na ang dapat sa kanya nagsasaayos, di ba? Pero pinabayaan niya yun. Sinunod niya na lang yung kanyang pagnanasa. Katulad daw siya nung tao na nahulog mula sa mataas papunta sa ibaba. So, ganun siya. Walidhalika kanatil istijabatu lisyaitani kathira. Dahil dito, kumbaga, ang paraan upang matugon yung o masolusyonan, kumbaga, yung mga dinudulot ni Satanas sa mga tao. Maraming paraan, inshallah. Wawajada du'at al-haqq su'uba wa ay su'ubatin fi da'wati ilallahi ta'ala. So maraming mga tao daw, kumbaga, yung makakakita nga, inshallah, ng paraan na tugunin yung solusyonan yung mga bulong ni Satanas, halimbawa. Pero syempre, marami rin namang tao yung sumasagot o sumusunod talaga kay Satanas. Sumusunod talaga kay Satanas. Dahil dito, yung mga nangangaral patungo kay Allah, nakatagpo rin sila ng paghihirap na maanyayahan ng mga tao pabalik kay Allah. At kumbaga, napakahirap nga talaga kapag yung tao ay sumusunod sa kanyang pagnanasa, kahit paanyayahan siya ng mga tao patungo sa pagsasaayos, kung mas pinipili niya yung kanyang pagnanasa, ay mahirap nga talaga siya na may tama. So nabanggit dito yung tungkol sa pangangaral, kasi ang pagsasaayos ng tao sa kanyang sarili, hindi niya magagawa mag-isa Hindi niya magagawa mag-isa. Kailangan meron tayong kumbaga kasama na kumbaga tutulong o aagapay. Kaya nga sa Islam, malinaw sa atin yung konsepto ng ummah. Ang mga Muslim, isang buong ummah ng mga mananampalataya. Katulad halimbawa dun sa ibang relihiyon, di ba? Yung konsepto ng iglesia, di ba? Iglesia Katolika, yung Roman Catholic Church. Ang konsepto ng iglesia na yun, kumbaga pandaigdigan na samahan ng mga Katoliko. Yung umma, parang ganun din yung konsepto nito. Pandaigdigan na samahan ng mga Muslim. At sa loob ng umma na ito, maaring merong iba't ibang mga jamaa o grupo ng mga Muslim. So dito may jamaa. Tapos doon sa inyo, inshallah, doon sa isla ninyo, Cagayan Silio, kung may mga Muslim, matitipon yung mga Muslim doon. So isang jamaa na naman yun na matuturing. Naligan nga ang Muslim, dapat kasama siya ng jamaa. Kasi hindi kaya nga ng Muslim na ayusin yung sarili niya. So dapat meron siyang kasama, merong nagpapayo, merong umaalalay,
merong magpapaalala, merong mangangaral, at iba pa. Ito yung dahilan kung bakit nababanggit ito dito. Hindi kaya ng tao, ng mananampalataya na mabuhay mag-isa. So dapat meron siyang kasama, inshallah. Sige, kailangan ng tao yung yung konektado siya. At ito nga yung yung ngayon, balimbawa, merong mga jamaan na nabubuo sa mga malalayong lugar. So ganun pa rin. Kung malayo sila sa ibang jamaa, di patatagin din nila yung sarili nilang jamaa doon, inshallah. Mahalaga merong pinuno, tas merong mga tagasunod na matutuwid, inshallah. Matuwid na pinuno at matuwid na mga tagasunod, inshallah. Wanahnu nasuko ilayka ba'da kalamis salaf. At ito yung sinabi ng ilan sa mga salaf tungkol sa usapin nito. Linuwaddeh kayfa yastagillu syaitanu nukatud da'af fil insan. So ganito raw nangyayari. Yung pagsasamantala ni Satanas na maapektuhan niya yung mga tao sa kanilang mga pisikal na katawan. Siniulat ni Al-Mu'tamir bin Sulaiman, rahimahullah, an abihi mula sa kanyang ama, annahu qala, dakarali anna syaitan al-waswas yanba'ith fi kalbi ibn Adam endal huzni wal farh. Faida dakarallaha khannas. So binanggit ni, kumbaga, si Al-Mu'tamir bin Sulaiman, sabi raw nung kanyang tatay, hindi nabanggit kung sinong Sulaiman yung tatay niya. Baka yung tatay niya, kabilang sa mga tabiin o kabilang sa mga sahaba. Si Satanas daw, tumitindi yung kanyang pagbulong sa puso ng mga anak ni Adan sa mga panahon ng matinding kalungkutan at matinding kasiyahan. Yung mga extreme na emotion, sinasamantala niya yun. Kaya nga dapat ang mananampalataya, kumbaga tayo, rin tayo kumbaga katamtaman tayo palagi. Katamtaman sa pagtulog, katamtaman sa pagkain, kahit sa damdamin, katamtaman lang. Pati sa pagmamahal. Dapat katamtaman lang. Huwag yung yung sobra-sobra yung Muslim magmamahal. Kasi yun nga, lahat ng sobra ay masama. Kasi pag na broken hearted ka, mamaya kakanta ka na lang. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Diba? Dapat katamtaman lang. Ikaw may kasalanan nagmahal ka ng lubusan, tapos sinampas ka ng tubo, ngayon broken hearted ka. Dapat katamtaman lang, inshallah. At yun nga, kapag yung tao nasa ganitong kalagayan, anong gagawin niya para umatras si Satanas? Alalahanin niya si Allah. Kaya nga pag masaya tayo, di ba? Ano sinasabi natin? Alhamdulillah. Kapag malungkot tayo, yung sinasabi natin, di ba? Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halimbawa na namatayan tayo o ano pa mang nangyaring sakuna, inaalala natin si Allah at doon umatras si Satanas. Again, di sinabi ni Wahab bin Munabbih, qala rahib lisyaitani wa qad bada lahu ay akhlaqi ibn Adam a'wanu laka alayhim. So meron daw isang monghe na nagtanong kay Satanas o nagtanong sa isang demonyo. Nagpakita sa kanya yung demonyo So tinanong niya yung demonyo, anong katangian ng tao ang kumbaga, nakakatulong sa'yo para ma-impluwensyahan mo sila? Anong ugali ng tao yung nagagamit mo para ma-impluwensyahan mo sila? Sabi ng demonyo, al-hidda, yung pagiging magagalitin. Yung sifatun ta'taril insanu kalgadab. Yung pagiging magagalitin na kumbaga dahil dito, mabilis siyang naiinis o nagagalit o nayayamot at iba pa. Innal abda idha kana hadidan kallabnahu kama yukallabu sibyanu kurratan. Kapag daw yung tao magagalitin, sabi ng demonyo, madali namin siya nababaligtad o napapaikot. Katulad daw kung paanong pinapaikot ng batang maliit yung bola. Di ba yung batang maliit, paikutin yung bola, walang ka-effort, di ba? Kahit nga ihipan niya lang yun igugulong yun Yung Satanas ganun din, pag may tao daw magagalitin, ganun lang, madali niya lang yun makokontrol. Madali niyang makokontrol. Tama nga.
Kaya nga pag yung tao, di ba, magagalitin, o merong sahaba pala na magagalitin, di ba, pinayuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag magagalit. Pero syempre, hindi ibig sabihin na bawal magalit. Kung alang-alang kay Allah yung galit mo, pwede ka namang magalit, inshallah. At yun din binanggit ni Ibn al-Jawzi, mula kay Ibn Omar, an nanuhan sa'ala syaitana anil khasal allati yuhliku biha an-nasa. Tinanong daw ni Nuh alayhi salam yung Satanas, yung demonyo, kung ano yung katangian ng tao na winawasak niya, na mawawasak ni Satanas ang mga tao sa pamagitan nito. Sabi daw ni Satanas, qala al-hasadu wal-hirs. Ang katangian daw na sa pamagitan nito ay mawawasak ni Satanas yung tao, ay yung katangian ng tao ng pagiging inggitero at pagiging sakim. Inggit at kasakiman. Magkapatid nga yun na talaga, nakatangian. May kita mo yung mga sakim, inggitero din Wala ka naman nakitang sakim na yung kumbaga hindi na iinggit. Kaya nga sila sakim kasi gusto nila solohin lahat. Ayaw nilang merong mapupunta sa iba kasi naiinggit sila. Kapag meron yung iba, ayaw nila yun. Gusto nila dapat sa kanila mapupunta. Inggit at kasakiman, waliyadu billah. At hindi siyempre, yung walaysa baidan anna mafa'alahu syaitanu bi Yusufa wa ikhwatihi. Siyempre yung nangyari sa pagitan ni Yusuf at ng kanyang mga kapatid. Wa kayfa awgara sudurul ikhwa ala akhihim. Kung paano niya nilinlang yung mga kapatid ni Yusuf alayhi salam na nagtanim siya dito ng pagkamuhi sa kanilang kapatid, wal iyadu billah. Nga doon sa aya, sinabi ni Yusuf alayhi salam, وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Si Allah daw ay naging mabuti sa kanya, sabi ni Yusuf alayhi salam. Binanggit niya ito nung nagtipon-tipon na sila sa Egypt. Magkakasama na sila uli, na reunited na sila uli. Naging napakabuti sa akin ni Allah. Iniligtas niya ako, nilabas niya ako mula sa kulungan. Di ba nakulong si Yusuf alayhi salam? Alam niyo yung kaso ni Yusuf alayhi salam nung nakulong siya? Kapugian. Yung kaso niya. Di ba inakit siya nung yung amo niya, ayaw niyang sumunod. Ayun, kinasuhan siya ng kung ano-ano. Na kunwari, inaakit daw niya yung amo at kung ano-ano pa. At dinulot daw ni Allah na dumating sila sa Egypt para matakasan yung taggutom doon sa Palestine. Matapos daw na si Satanas ay nagdulot ng pagkamuhi sa pagitan niya at ng kanyang mga kapatid. So bandang huli si Satanas pa rin ang nagdulot, kumbaga. Siyempre, hindi pwedeng susisihin nila si Satanas kasi ginusto naman nila yun Yun nga lang, sinamantala ni Satanas para gagawin nga nila talaga yung kanilang gagawin, waliyadu billah. So, lahat ng ito yung mga kumbaga, sakit sa damdamin na pwedeng mangyayari sa tao na ang pinanggagalingan nito, mga problema din sa pananampalataya. Pagiging sakim, pagiging inggitero, o yung pagiging magagalitin, at syempre, pagiging malayo kay Allah. Kaya nga, ang nagpapalayo palagi kay Satanas sa tao, nang sa gayon hindi niya mabubulungan ng tao, ang palaging alalahanin si Allah. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.